Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Ating tunghayan ang 4 na natatanging kwento ngayon araw. Enjoy listening. Para sa unang kwento, ito ay may pinamagatang Ang Lihim sa Lumang Bahay. Magandang araw, ako po si Marvin, 27 taong gulang. Nangyari ang kwentong ito taong 2018. Isa itong hindi ko malilimutang karanasan na hanggang ngayon ay parang bangungot pa rin kapag naaalala ko. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ito sa pag-asang may matutunan ang mga makakabasa at sana ay makapagbigay babala sa mga mahilig sa exploration ng mga abandonadong lugar. Pinapaabot ko rin ang aking pasasalamat sa mga kwentong katatakutan ni Bordes sa pagbibigay pagkakataon na maibahagi ang kwento kong ito. Isang hapon, habang tambay kami ng mga kaibigan kong sina Gio at Lester, napag-usapan naming mag-eksplora ng isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Matagal na naming naririnig ang mga balibalita tungkol dito. Mga iyak sa gabi, aninong dumadaan, at kakaibang lamig na bumabalot sa paligid nito kahit tirik ang araw. Trip lang pre, wala namang masama kung titignan natin. Halloween pa naman, baka swertehin tayo, ani Joe sabay tawa. Walang lugar ang bahay sa mapa. Wala ring pangalan ang daan patungo rito. Parang hindi gusto ng tadhana na mapuntahan ito. Kinaumagahan, bit-bit ang mga flashlight, camera at matinding kuryosidad, nagpunta kami sa lumang bahay. Doon nag-umpisa ang lahat. Pagdating namin sa harap ng bahay, agad naming naramdaman ang kakaibang presensya. Ang hangin ay parang mabigat, parang may pinipigilan kaming pumasok. Ang mga bintana ng bahay ay basag-basag, ang pinto'y bukas ng kaunti, at sa may gilid ay may natutuyong pulang marka sa sahig. Dugo ba ito? Tara na nga, baka may squatter lang dito, ani Lester. Pero pagpasok namin, biglang bumigat ang pinto at sumara ng kusa. Wala pang hangin, pero para bang may nagbukas ng malaking libro sa loob ng bahay. Sabay-sabay na kumalabog ang lahat ng bintana. Mula sa itaas ng hagdan, may aninong tumayo. Hindi namin makita ang mukha, pero parang nakatingin sa amin. Sino ka? Sigaw ni Joe, walang sagot. Tumalikod ang anino at pumasok sa madilim na kwarto. Kami naman parang na-hypnotize, sinundan siya. Ang kwartong pinasukan namin ay puno ng lumang laruan. May manikang walang mata, duyan na umiindayog mag-isa, at musika ng music box na kusa na lang tumutunog. Pre, di na to trip, iba na to. Bulong ni Lester habang nanginginig. Biglang nagsara ang pinto sa likod namin. Sa kisame, may nakasulat na, "Lumayas kayo." Tumakbo kami palabas, pero hindi na kami makalabas. Para bang nag-iiba ang ayos ng bahay bawat segundo. Tila niloloko kami ng espasyo at doon namin siya unang nakita. Isang batang babae, nakasuot ng puting bestida, umiiyak. "Tulungan niyo ako," sabi niya. Nagpakilala siya bilang Elena, 5 taong gulang. Ayon sa kanya, sinarhan siya ng mga malalaking tao sa loob ng bahay noon. At hindi na siya nakalabas pa, hanggang sa mamatay siya sa gutom. Pero hindi lang siya ang nandoon. Marami sila, masama sila, galit sila. Pero ako, hindi ako masama. Hindi ako tulad nila, sabi niya habang umiiyak. Bigla siyang tinulak ng hindi nakikitang puwersa at napalipad sa dingding. Nagsimulang sumigaw si Elena at umalingaw-ngaw sa buong bahay ang mga boses na sabay-sabay na nagsasabing, "Sa kanila ka na rin." Muling bumalik ang pulang mantsa sa sahig at nakita namin kung paano iyon nabuo. Isang babae, buntes, ang sinasaktan ng 3 lalaki. Hindi sila tao. Mapuputla ang balat nila, walang mata at mahahaba ang kuko. Dito nagsimula ang lahat. Sabi ni Elena na biglang lumitaw ulit. Ang bahay ay altar ng mga kaluluwa ng kasamaan. Dito sila nagpapakain ng takot. Nagsimula ng uminit ang paligid
at ang mga pader ay tila lumuluha ng dugo. May paraan para makalabas kayo, bulong niya. Pinuntahan namin ang silid-aklatan na sinasabi ni Elena. Doon namin nakita ang aklat na may pamagat na Sumpa ng Lunas del Muerte. Binuksan namin ito at nabasa na may ritual na kayang tanggalin ang sumpa, pero kailangan ang sakripisyo ng isa sa amin. Walang atrasan, sabi ko. Kung ito ang paraan para matapos to, kakayanin natin. Pero habang binabasa ko ang orasyon, unti-unting naglaho si Gio. Hinabol namin si Gio pero nasa loob na siya ng basement. Laro ng altar, punong-puno ng bungo, kandila at mga itim na imahe. Huwag niyo akong iligtas. Ako na lang. Sigaw ni Gio habang pinupunit ng mga nilalang ang katawan niya. Napaiyak si Lester. Tumakbo siya palabas pero naputol ang hagdan. Naiwan kami ni Elena. Kailangan natin tapusin ang ritual, sabi niya. Nakapagsimula kami ng ritual, pero biglang lumamig ang paligid. Lumitaw ang tatlong nilalang, mga kaluluwang galit na galit. Binalingan nila si Elena. Ikaw ang nagdala sa kanila rito. Sigaw ng mga nilalang. Napunit si Elena sa hangin. Ang huling salitang sinabi niya ay, "Salamat sa pagtiwala." Natapos ko ang ritual. Ang mga nilalang ay nagsisigaw at nawala na parang usok. Pero habang tumatakas ako, nakita ko ang isang sulat mula sa ilalim ng altar. Ang bahay na ito ay itinayo upang ikulong ang masama. Pero binuksan niyo ang pinto. Paglabas ko ng bahay, nakita ko si Lester sa labas, nanginginig at walang malay. Makalipas ang isang linggo, nawala si Lester. Wala siyang iniwan kundi isang papel na may sulat ni Elena. Hindi lahat ng kaluluwa ay masama, pero hindi lahat ng mabait ay ligtas. Pinagsisihan ko ang lahat. Hindi ko na nakita ulit ang bahay. Parang hindi na ito kailanman umiral. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit ako, nakikita ko si Elena. Sa tuwing bubuksan ko ang ilaw sa kwarto, may mga aninong sumusulpot. Pero ang mas nakakatakot, wala akong naalalang kaibigan na Gio o Lester. Wala pala talaga akong kasama noon. Ako lang, mag-isa, sa lumang bahay. Maraming salamat po sa mga kwentong katatakutan ni Bordes, sa pagbibigay daan na maibahagi ko ang karanasang ito. Hindi ko man alam kung panaginip ba ito o realidad. Isa lang ang sigurado. May mga lugar na hindi dapat galawin at may mga kaluluwang hindi dapat gambalain. Ingat po tayo at tandaan, hindi lahat ng mabait na espiritu ay ligtas na kaibigan. Marvin, 22 taong gulang. Para sa pangalawang kwento, ito ay may pinamagatang Bata pa lang ako, kaibigan ko na ang isang multo. Ako nga pala si Renz, 28 taong gulang na ako ngayon. Pero ang istoryang ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 9 na taong gulang pa lamang. Isa itong karanasang hindi ko malilimutan. Isang kwentong tumatak sa buhay ko at patuloy kong baon-baon hanggang sa ngayon. Hindi ko alam kung ito'y sumpa o biyaya. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi lahat ng kaibigan mo ay buhay. Noong bata pa, madalas akong maglaro mag-isa. Wala akong masyadong kalaro, kaya't sa likod bahay lang ako tumatambay. Isang araw, habang naglalaro ako ng trumpo, may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Renz, laro tayo. Lumingon ako pero walang tao. Tapos biglang may batang lalaki na lumitaw sa likod ng puno. Nakaputing sando at kupas na shorts. Mahaba ang kanyang buhok at sobrang putla ng balat. Hindi ako natakot, bagkus ay natuwa ako. Sa wakas, may kalaro na ako. Ako nga pala si Ino, sabi niya. Mula noon, araw-araw ko siyang kalaro. Si Ino ang pinakamasayang kalaro ko. Marunong siyang magtaguan, tumbang preso, at kahit anong laro, laging masaya. Pero napansin ko wala siyang ibang nakikita kundi ako. Kahit minsan ay may mga dumadaan na kapitbahay, parang hindi siya napapansin. Minsan tinanong ko siya, Ino,
Saan ka ba nakatira? Ngumiti lang siya at sabing, malapit lang, sa likod ng dilim. Nagsimula akong bangungutin. Lagi ko siyang napapanaginipan. Nakatingin lang siya sa akin habang umiiyak, may dugo sa mata. At may boses akong naririnig habang natutulog. Huwag mo siyang iiwan, mag-isa siya. Kinabukasan, andun pa rin si Ino parang walang nangyari. Pero unti-unti na akong kinikilabutan. Isang araw, hindi ko siya nakita. Ilang araw siyang nawala. Akala ko tuluyan na siyang nawala. Pero bandang 2:00 ng gabi, nagising ako. Nakatayo siya sa gilid ng kama ko, nakangiti. "Na-miss mo ba ako?" Saka siya biglang nawala na parang uso. Napasigaw ako sa takot. Napansin ni Lola na parang may problema ako, kaya't kinausap niya ako. Sinabi ko ang tungkol kay Ino. Natulala si Lola at napaiyak. "Anak, may batang namatay dito noon. Ang pangalan niya ay Inocencio. Tinawag namin siyang Ino. Namatay daw si Ino sa likod bahay, nalunod sa balon. Matagal na. Walang nakakakita sa kanya maliban sa mga batang may bukas na mata. Lumapit ako sa balon. Doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya sa bungad. Dito ako natulog ng matagal, Renz. Pero gising na ako dahil nandyan ka. Mula noon, tila araw-araw siyang sumasama sa akin kahit saan. Sa eskwela, sa palengke, kahit sa loob ng banyo. Unti-unti kong nalaman ang istorya ni Ino. Isinalaysay niya na hindi siya aksidenteng nalunod. Isiniksik siya ng sariling tiyuhin sa balon para matakpan ang kasalanang ginawa sa kanya. Bata pa siya, pero pinagsamantalahan siya. Napahagulgol ako. Galit at takot ang naramdaman ko. Renz, ayokong makalimutan. Gusto kong makaganti. Simula noon, nagsimula ng mabulabog ang lugar namin. May mga hayop na namamatay, mga gamit na gumagalaw mag-isa, mga taong bigla na lang natutumba. Si Ino ang gumagawa nun. Isa-isang pinuntirya ang mga kasabwat sa kanyang sinapit. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero ang sabi niya, "Ikaw lang ang kaibigan ko. Huwag mo akong talikuran." Nagdesisyon akong magsalita. Isiniwalat ko ang buong kwento kay Lola at sa ilang matatanda. Isinumbong nila sa mga awtoridad ang matagal ng lihim. Natuklasan ang bangkay ni Ino sa balon. Nakulong ang tiyuhin niya kahit matanda na ito. Noong araw ng paghukay, naramdaman ko ang malamig na hangin. "Salamat, Renz," bulong ni Ino, at unti-unti siyang nawala sa paningin ko. Hindi na siya muling nagpakita. Lumipas ang mga taon. Tumanda ako, nagkatrabaho, bumuo ng pamilya. Pero minsan, habang nakatambay ako mag-isa, parang naririnig ko pa rin ang tawanan namin ni Ino. Sa hangin, sa anino, sa panaginip. Hindi ko alam kung tuluyan na siyang lumaya. Pero ang alam ko, hindi ko siya nakalimutan. At sana, sa kabilang buhay, masaya na siya. Ngayon, bilang anisisamang matanda na, naisip kong ibahagi ito sa mga kwentong katatakutan ni Bordes. Hindi ito katang-isip, isa itong paalala na minsan ang kaibigan mo hindi mo kauri, na ang pagkakaibigan ay mas malalim pa sa kamatayan at ang hustisya minsan ay nakakamit sa tulong ng tapang ng puso. Maraming salamat sa pagbabasa. Ako po si Renz at ako ang nagsalaysay ng kwento kong bata pa lang ako. Kaibigan ko na ang isang multo. Maraming salamat sa mga kwentong katatakutan ni Bordes at sa lahat ng tumangkilik at nagbasa ng aking kwento. Sana'y nagsilbing aral, takot at inspirasyon ito sa inyo. Hanggang sa muli. Para sa pangatlong kwento, ito ay may pinamagatang kaluluwang naghihiganti. Paano ko siya pinalaya? Hindi ko akalaing magbabago ang buhay ko dahil lamang sa isang lumang kahon na natagpuan ko sa bodega ng luma naming bahay. Ako si Angela Reyes,
Isang simpleng empleyado sa isang pribadong kumpanya. Matagal nang walang nakatira sa lumang bahay naming iyon, simula nang pumanaw si Lola. Taong 2019 noon nang maisipan kong bisitahin ito muli para linisin. Habang nililinis ko ang isang sulok ng bodega, may nakita akong lumang kahon na balot ng alikabok at lumang papel. Sa loob nito ay may sulat na tila isinulat gamit ang pluma. Nakasulat sa papel ang mga salitang, "Palayain mo ako bago pa huli ang lahat." Doon nagsimula ang lahat. Kinagabihan, pag-uwi ko sa inuupahan kong apartment, dinala ko ang sulat. Hindi ko mawari kung bakit tila may malamig na hangin na dumaan sa aking batok habang binabasa ko iyon. Nang sumilip ako sa salamin sa aking kwarto, may nakita akong aninong nakatayo sa aking likod. Paglingon ko, wala namang tao. Pero sa salamin, nandoon pa rin siya, isang babae, duguan ang mukha, may punit-punit na bestida. Tila may nais siyang sabihin, ngunit puro iyak lang ang maririnig ko mula sa kanya. Lumipas ang mga araw at lalong naging madalas ang pagpapakita niya, hindi na lamang sa salamin, kundi kahit sa ref, bintana, telebisyon, at kahit sa basang sahig. Nagsimula na rin akong hindi makatulog. Palagi ko siyang naririnig sa gabi. Umiiyak, minsan ay tumatawa na parang baliw. Isang gabi, humarap siya sa akin. Doon ko unang beses siyang narinig magsalita. Hindi ako makaalis. "Tumulong ka," nagsimula akong magsaliksik. Sa loob ng kahon may isang lumang larawan na may pangalan sa likod. Clarissa, 1948. Hindi ko siya kilala, ngunit may kutob akong siya ang kaluluwa. Naghanap ako ng mga lumang dokumento at nalaman kong may kaso ng pagpatay sa parehong pangalan noong dekada 40. Si Clarissa pala ay isang dalagang pinagbintangang mangkukulam at pinahirapan ng sarili niyang pamilya. Tinago sa bahay, kinulong at pinabayaan hanggang mamatay. At ang pinakamasaklap, sa mismong bahay namin siya pinatay. Sa isa sa mga lihim na taguan ng bahay, natagpuan ko ang isang itim na aklat. Nakasulat dito ang mga ritual ng pagsumpa at pagbubukas ng pinto sa kabilang mundo. Hindi ko alam kung sino ang sumulat nito, ngunit may marka ito ng dugo at amoy ng pagkabulok. Isa sa mga pahina ay may pamagat na ritual ng pagpapalaya, ngunit may babala, kung hindi siya handang lumaya, ikaw ang papalit. Sinubukan kong gawin ang ritual. Kumuha ako ng kandila, asin, at itim na tela. Ginanap ko ito sa lumang bahay. Habang binibigkas ko ang dasal mula sa aklat, nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Pumatay ang mga ilaw. Lumabas si Clarissa mula sa anino. Ngunit hindi siya natuwa. Sumigaw siya. "Hindi mo alam ang ginagawa mo. Mas lalo mo lang akong ikinulong." Bigla akong nawalan ng malay. Sa panaginip, nakita ko ang buong kwento ni Clarissa. Pinalo siya ng kanyang ama, kinadena ng kanyang ina, at sinunog habang buhay ng kanyang kapatid. Walang sino mang tumulong sa kanya. Ang kanyang huling hiling bago mamatay, "Ipaghiganti mo ako." Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Isang linggo raw akong nawalan ng malay. Paglabas ko sa ospital, balik ako sa bahay. Doon ako kinausap muli ni Clarissa, ngunit iba na siya. Hindi na siya humihingi ng tulong, gusto niya nang gumanti. Isa-isang sinaniban ang mga kamag-anak kong bumisita sa bahay. At bawat gabi, may duguang mensaheng iniiwan sa pader. Isa pa, hindi ko na alam kung alin ang pangungot o katotohanan, ngunit isang bagay ang malinaw. Ako lang ang makapipigil sa kanyang paghihiganti. Nagbalik ako sa aklat. May isa pang ritual na pwedeng gamitin. Pagtanggap, kailangan kong pumasok sa kanyang alaala, damhin ang kanyang sakit, at buuin ang kanyang sirang pagkatao. Ngunit kung hindi ko kayanin, makukulong ako roon habang buhay. Tinanggap ko. Sa loob ng 5 oras, ako si Clarissa. Naramdaman ko ang mga latay, ang init ng apoy, at ang pait ng pagtataksil. Humagulgol ako bilang siya.
At doon ko narinig ang kanyang huling bulong. Salamat, anak. Ginanap ko ang ritual sa mismong kwarto kung saan siya pinatay. Umiiyak ako habang sinasambit ang huling dasal. Lumabas ang liwanag mula sa bintana. Puno ng puting alikabok ang paligid. At unti-unting naglaho si Clarissa. Isang malumanay na tinig ang narinig ko. Malaya na ako. Makalipas ang ilang buwan, ibinenta ko na ang bahay. Ngunit hindi ko kinalimutan si Clarissa. Sa bawat gabi, tahimik akong nagdarasal para sa mga kaluluwang hindi pa matahimik. Hindi ko inakalang ang pagtuklas sa isang sulat ay magiging susi upang mailigtas ang isang ligaw na kaluluwa. Ngunit higit pa roon, napalaya rin ako mula sa takot, galit at pagkamuhi. Natuto akong makinig, natuto akong umunawa, at kung sakaling may makakita ng sulat sa lumang kahon, basahin mo. Baka ikaw na ang susunod. Maraming salamat po sa mga kwentong Katatakutan ni Bordes at sa lahat ng mga mambabasa na tumangkilik sa aking kwento. Isa itong karanasan na hindi ko malilimutan. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, sila ay mga kaluluwang humihingi lang ng katarungan. Angela Reyes. Para sa pang-apat at panghuling kwento. Ito ay may pinamagatang isang gabi sa gubat na buksan ang mundo ng kababalaghan ko, si Arvin, 29 anyos. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2016. Isa akong dating trabahador sa lungsod, ngunit dahil sa isang matinding pangyayari sa aking pamilya, napilitan akong umuwi at magpahinga sa probinsya. Doon nagsimula ang isang gabi na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang kwentong ito ay hindi katang-isip. Isa itong babala at alaala ng gabing nabuksan ang mundo ng kababalaghan. Gabi ng Biyernes nang ako'y yayain ng kababata kong si Jeric na mag-overnight sa isang gubat malapit sa amin. Trip daw nila ng barkada na mag-camping at uminom. Matagal na rin akong hindi nakakasama sa kanila kaya pumayag ako. 6 kaming pumunta. Ako, Jeric, Marvin, Tonyo, Leo, at si Danny na may dalang video speaker para daw hindi boring. Habang palalim ang gabi, mas lumalalim din ang katahimikan ng paligid at unti-unti parang may kakaibang presensyang dumadapo sa paligid namin. Habang nagkakantahan kami, biglang tumigil si Danny. Shh! May narinig ba kayo? Sabi niya habang nakatingin sa kakahuyan. May kaluskos. Isang tunog ng dahon na tila dinadaganan ng mabigat. Hayop lang yan, sagot ni Jeric. Pero hindi ako mapalagay. Parang may nagmamasid sa amin at sa isang iglap namatay ang ilaw ng speaker. Nawala ang kantahan. Ang saya napalitan ng katahimikan. Ako ang naatasang mag-check ng wiring sa speaker. Habang nilalakad ko ang ilang metro papunta sa van namin, doon ko siya nakita. Isang anino sa likod ng puno. Malaki. Matangkad. Pero wala akong makita sa mukha. Para bang usok na may anyo. Napako ako sa kinatatayuan. Hindi ako makasigaw. Nang imulat ko ang mata ko, wala na ito. Ngunit sa lupa, may bakas ng paa. Hindi sa tao. Hindi rin sa hayop. Kinabukasan, nagdesisyon kaming umalis ng mas maaga. Pero nang papalayo na kami, napadaan kami sa isang matandang babae na may barong-barong sa gilid ng daan. Pinaran niya kami. Mga iho, hindi kayo dapat tumuloy kagabi. Nabuksan niyo ang daan. Lahat kami natahimik. Anong daan? Tanong ni Marvin. Ang daan papunta sa mundo nila, sagot niya. Nagtawanan sina Jeric at Leo. Pero ako, alam kong totoo ang sinasabi niya. Binalikan namin ang lugar kinabukasan. Gusto naming patunayan sa sarili naming wala talaga. Ngunit ang gubat na iyon, parang hindi na iyon ang dati. Malamig ang hangin. Tahimik. Walang kahit isang ibon.
At ang pinakakakaiba, wala ang mga upuan, mga bote ng alak, at kahit ang bonfire na ginawa namin. Parang walang nangyaring camping, parang hindi kami dumaan doon. Pagbalik namin sa bayan, sunod-sunod na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Si Danny, nauna, hindi makatulog. Laging sinasabi, may babaeng nakatitig sa kanya sa kwarto. Hanggang isang araw, wala na siya. Natagpo ang patay sa loob ng bahay, nakanganga at dilat ang mga mata. Walang sugat, walang paliwanag. Nagdesisyon kaming magkanya-kanya muna. Pero ang masama, kahit malayo na kami sa isa't isa, pare-pareho kaming binabagabag. Isang gabi, habang nag-aahit ako, napansin kong may kumikilo sa salamin sa likod ko. Isang babae, mahaba ang buhok, nakaitim, wala siyang mukha. Nang lingunin ko, wala. Pero sa salamin, nandoon siya. Parang gusto niyang lumabas. Lumabas mula sa salamin, papunta sa mundo ko. Sa takot, binasag ko ang salamin. At doon ako nawalan ng malay. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko alam. Parang gubat. Parang dilim na walang hanggan. Naroon sina Jeric, Leo at Tonyo. Pero hindi sila normal. Wala silang mga mata. Bakit kayo nandito? Sigaw ko. Ngunit hindi sila sumagot. Nang ako'y takbuhan ng takbuhan, may nakita akong pintuan sa gitna ng kawalan. Doon ko narinig ang matandang babae. Isara mo ang daan bago pa tuluyang buksan ng mga nilalang. Nagising ako sa ospital. Ayon sa mga doktor, 3 araw daw akong walang malay. Nang makausap ko si Jeric, sinabi niyang si Leo at Tonyo nawawala na. At sa lahat ng nawawala, isa lang ang natatagpuan, sunog na katawan o mga gamit na hindi kanila. Nagsaliksik ako at nalaman kong may ritual na maaaring magsara ng daan, ngunit kailangang may mag-alay ng sarili. May magpapaiwan, ako mismo ang nagdesisyong bumalik. Gabi, dala ang lumang dasal at ang isang bagay na galing sa bawat kasama ko. Tila tinanggap ako ng gubat, lumamig, nawala ang tunog. Doon sila nagpakita. Si Leo, si Tonyo, si Danny, hindi na sila tao. Ngunit sa kabila ng lahat bumulong ang matanda, kailangan mong isara. Tumindig ako, inusal ang dasal, at sa gitna ng lahat, tumigil ang oras. Isa lang ang narinig ko. Bumalik ka, pero huwag ka nang babalik. Nagising ako sa tabi ng simbahan. Walang sugat, walang galos, buhay ako. Ngunit mag-isa, wala na silang lahat. Wala na rin ang matanda. Ngunit sa bawat gabi, may pakiramdam akong may nakatingin pa rin. Binalikan ko ang gubat 1 taon matapos, sarado na ang daan. Hindi na ito magkatulad. Ngunit sa isang bahagi ng gubat, may nakaukit sa puno. Arvin, hindi pa tapos. Maraming salamat sa mga kwentong katatakutan ni Bordes. At sa lahat ng mga masugid na tagabasa ng mga kwentong kababalaghan. Ang kwentong ito ay isang paalala. May mga bagay sa mundong hindi kayang ipaliwanag. Maging mapagmatsyag at huwag basta-basta nagpapadala sa mga imbitasyon sa gabi. Ako si Arvin at ito ang aking karanasang hindi ko malilimutan. Maraming salamat po. Kung gustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.